Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Kapatid, update muna tayo mula dito sa Malacanang. Umalma ang Malacanang sa pagkakadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Matatandaan natin na may mga nag-circulate na balita na umano ay police report mula sa LA na nagsasabi na namatay si Tantoco dahil sa overdose ng paggamit ng cocaine at nasasangkot ang First Lady sa lumabas na report na ito. Pero ang sabi sa katatapos lamang na press briefing ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman si First Lady Liza Marcos sa usaping ito. Nakakalungkot daw na may mga journalist, may mga dating kasamas ng tagapagsalita na naglalabas ng ganitong klase ng propaganda. Gayong malinaw naman daw at madali naman daw ma-check sa social media accounts ni First Lady kung nasaan ba siya nung mga panahon na yon. March 8 ng taong ito sinasabi na pumanaw si Tantoco. Nung araw daw na yon ay dumalo si First Lady sa isang konsyerto para sa mga Pilipino. Hapon daw yan hanggang gabi at kasama pang araw niya roon si Secretary Frasco. Hindi raw kasama sa entourage ng unang ginang si Tantoco. Ang malinaw daw, nagpadala daw ng security ang Amerika, kasama yung lagi ng unang ginang. Meron ding mga kasama na miyembro ng Presidential Security Command, si First Lady, so nakikita naman kung saan siya pumupunta. Pero kahit na lumalabas sa mga balitang ito, hindi raw nababahala si First Lady dahil wala naman daw katotohanan ang pangyayaring ito. At yan muna ang mga balita mula dito sa Malacanang. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw. Ayun. Yun ang naging talakayan dyan sa Malacanang kahapon. Itinanggi lang ho nitong si Auntie Claire yung pagkakadawit di umano nitong si Lisa, yung nangyari doon kay Tantoco. Hindi walang kinalaman, wala siya doon sa lugar, hindi siya kasama sa hotel. Lahat yan gawa-gawa lang daw ho, sabi nitong si Auntie Claire. Paninira lamang dito kay Liza Araneta Marcos. Ngayon naman, yung mga tanong na talagang kating-kati yung mga tinga natin na gustong marinig, na iba to dito sa ali na to, dito kay Auntie Claire. Siyempre, sino magtatanong dyan? Walang iba kung hindi yang si Manong Ted Filon. Ito ho mga kababayan. Yo, aka Hill Billy Willie, good morning to you and thank you for watching. Ngayon po tayo po'y mapalad at tayo po'y lubos na nagpapasalamat sa Kanya sa pagbibigay po ng panahon sa ating pong mumunting palatuntunan, sa ating pong himpilan sa True FM, ang ating po namang Undersecretary at Palace Press Officer, si Attorney Claire Castro. Madam Secretary, maganda umaga po sa inyo, ma'am. Good morning, Sir Ted. Morning, Cha. Ayan. Good morning. Morning, Attorney Beauty. At salamat po sa panahon. Si DJ Chacha, parang ano kayo Parang close kayo Attorney Beauty. Attorney, we appreciate this time na inyo po binibigay sa aming program. Okay, first things first. Ma'am, kumusta po kayo? Okay na okay. Okay. Very nice. Dito po ngayon, ma'am, sa biyahe po muna ni Presidente, meron na ho ba siyang contingent? Buo na ba yung kanyang entourage, kumbaga po, na makakasama sa kanya pong biyahe? It's July 22nd po, ma'am.
Yes, may makakasama po siya, pero di ko lang po alam kung may authority ako to give details on that. Mas maganda po siguro yung DFA po yung tanongin natin patungkol po sa biyahe. Opo. But definitely, ma'am, dito po kasama ang ating mga ang trade secretary, no? Itong mga punong abala dito po sa usapin ng tariff. Yes po. Okay. Ma'am, ito lang po, no? Ito ho ay uunahin ko lamang kasi kahapon po naglabas na kayo ng statement tungkol po dito sa napakaingay sa social media na sinasabi nga pong pangyayari sa Los Angeles. I hope you don't mind para lang ho direktamente makatugon kayo doon sa official statement ng office ni Senador Amy Marcos. Ma'am ha? Babasahin ko lang po ito para po ang tugon po ninyo ay eksakto. Dito po sa kanyang statement na inilabas, July 14, dito po sa mga sinasabing aligasyon, given the gravity of these allegations and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death. Ito po yung pagkamatay ni Ginoong Paulo Tantoco at kami po humihingi ng pangunawa sa kanyang pamilya sa pagtalakay po sa isyong ito kasi nga po ito ngayon ay nagkaroon na po ng usapin dahil sa statement na ito ni Binibining Marcos, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. Naku, I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts in the relevant time as may be reflected in official records such as the medical examiner's report to dispel further speculation. Ano po ang inyo pong official na pahayag po dito? Unang-una po, hindi po kami maggagawa ng pagpapaliwanag dahil lamang sa utos ni Numan. Kahapon po, binigay na po namin ang statement para po maliwanagan ang taong bayan dahil nga sa kumakalat na fake news na ito, disinformation. We owe it to the people para po yung mga tao po, ang taong bayan po ay makita kung sino ba yung nagsisinungaling at sino yung gumagawa-gawa lang ng kwento. So wala po kami obligasyon na mag-report kay Ninuman, obligasyon po namin na ipaalam ang katotohanan sa taong bayan. Opo. At ano po ang katotohanan po, ma'am, dito po na binabanggit po ninyo? Yung pong pinalabas kasi na police report, digitally altered po yon. Na binabanggit pati yung pangalan ni First Lady, yung party po na yon, digitally altered po. Hindi ho ganyan yan. Kayo naman, hindi pwedeng ganun na lang na sasabihin nyo, altered yan, ganito yan. Ilabas nyo ho yung official document na kung saan ipapakita nyo, ito yung hard copy ng document galing Estados Unidos, si kaibigan na, marami naman kayo kaibigan dyan. Hingi kayo ng kopya ng police report na kung saan, ito ang original, ito ang galing sa Amerika. Iyo kasi galing sa website yun, paano yung sasabihin? Labasan nyo kami ng totoo, yung sinasabi nyong totoo. Pakita nyo yan sa sambahin ng Pilipino. Hindi yung peki yan, yung totoo ganito, altered yan. Wala naman kayong pinipresentan dokumento. Pandi naman yun. Opo. Digitally altered po ito. Meron ho ba kayong informasyon kung sino ang may gawa nito? Nako. Wala po kaming alam na informasyon kung sino mismo yung nag-alter. Pero kung sino yung naglabas, ang presumption, siya yung nag-alter. Presumption. Ganda naman sa batas natin, sa law. Kung sino may hawak na fake documents at siya ang nagpalabas ito, ang presumption, siya yung gumawa. Opo. Yan pong sinasabi niyo siya ang may gawa at ang presumption po siya pinanggalingan nito. May sinasabi ho kayong mga taong responsable nga at kakasuhan daw po. Meron ho ba kayong informasyon kung sino-sino itong kakasuhan at ano po ang kasong kakaharapin? Dinawin ko lang po, Sir Ted, wala po akong sinabing kakasuhan. Tinanong lang po sa akin ay posible bang kasuhan. Okay. Ang sabi natin po kahapon ay pag-aaralan, pero malamang ay napapanahon na. So, kasuhan nyo na. Kasuhan nyo kung sino yung naglabas niyan. Kasuhan nyo na ho, madam. Yan ang hirap sa inyo, puro kayo bantay. Kasuhan nyo na. Kung kakasuhan po, yan po ay depende po sa unang ginang at sa mga taong involved po at pag-aaralan po yan.
Opo. So kumbaga po, para lang ho iklaro natin ang inyong statement po, kung meron mang kakasuhan, opo, ang magkakaso dito ay ang unang ginang. Opo, saka yung mga taong nadamay po, mga pribadong taong nadamay sa kagagawa nito mga obstructionist na. Opo. Ma'am, mawalang galang lang po, attorney ha. Dito ho sa pagkakataong ito, kasi nga kami po sa amin pong programa, yun din po ng paggalang sa pamilya ng mga nasasangkot dito. Meron ho bang naging ugnayan na ang tanggapan ng unang ginang sa pamilya po dito nung namatay para lang ho sa sitwasyon na ngayon po ay ito na naman po ay lumalaganap nga sa social media at pinag-uusapan? Sa aking pagkakaalam, meron po at yun nga po, ang unang ginang po, actually, para sa sarili niya, hindi lang po siya nag-worry for her dahil alam niya po yung katotohanan. Mas nag-aalala po siya sa pamilya na nagluluksa, yun na-apektuhan. Hindi ganoon. Anak ng toko, hindi ganoon. Kalimutan na natin yung nagluluksa. Huwag na natin pagbanggitin. Yung si Pau Pau na lang, pangalan Pau Pau. Ang tanong dito, meron bang involvement si Liza Araneta Marcos dyan sa nakaganapan na yan? Nasaan siya ng oras na yan? Hindi yung, yan ang hirap naman. Gagamitin nyo pa yung na-accident na nga sa kakagamit ng pulburon tapos naaawa na. Hindi naman totoong naaawa kayo kasi kung naaawa kayo, imbis na i-deny nyo na official entourage, bantakan nyo, sinabi nyo hindi siya official entourage. Noon pa man, paglabas pa lang ng issue na yan, marami nang naglabas ang balita na official entourage ni Liza Araneta Marcos, siya ang si ano. Ang dating parang dininay nyo yung si Paulo Tantoco, di ba? I-dininay ho siya na mismo mga kasama niya dyan sa trip na yan. Yun ang nakakaawa. Hindi nakakaawa na mapag-usapan at saka hindi naman siya binabanatan dito. Again, pribadong tao yang si Tantoco. Hindi, kung gusto niya magpakagurgur, pumlakda na lang siya na siyang araw sa kakagamit ng pulbur. Wala tayong problema doon. Hindi niya hinahawakan, wala siyang hawak na pwesto sa pamahalaan, wala siyang hawak na pera na sambayanan. Wala tayong problema dyan. Kahit ubusin niya lahat ng kayamanan nila sa pag-Coca-Cola, walang problema yan. Ang tanong lang naman ho dito, nasaan ho si Liza nung kasalukuyang nangyayari ang party-party na yan? Marami hong naglabas ang mga video. Gusto niyo, ipakita ko sa inyo yan eh. Ipakita ko ulit. Eto, magsasayawan na naman tayo. Yan ayan o. Madam, hindi ho natin publiko na eh. Inatinan niya doon pera ng sambayanan ang ginamit. Manila Film Fest. May Film Festival pa kayong nalalaman. Ngayon, merong nangyaring ganyan. Pero kung yan, birthday party ni ganito, birthday party ni ganyan. Nagurgur yan si Tantoco doon sa birthday party, inuwi na lang ang kanyang mga labi. Wala ho tayong problema dyan. Bakit ba na-curious ang ating mga kababayan dito sa partikular na pagkakagurgur na to nitong si Tantoco? Dahil nga kasama siya ni Liza. At yung pangalan ng mga Marcos nakakabit ang pulburon. Di ba? Kaya ang mga sambayan ng Pilipino nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyari dyan. Pera na sambayan ng Pilipino ang pinang-party-party nila dyan. Paintindihan ginugulo nyo Ang mga pribadong tao na naapektuhan dahil lamang sa gustong sirain ang unang ginang at ang Pangulo, pati na ang administrasyon. So doon lang po siya nag-work. Opo. Yun hubang ginang nito pong sinawing palad rito ay konektado pa po? Konektado ba daw ho hanggang ngayon sa palasyo at may posisyon sa tanggapan ng unang ginang? Yes po. Opo. At ngayon ho ba ay bumapasok na po o naka-leave pa rin po siya? Nagtatrabaho na po. Bawal po sa amin ng bakasyon masyado. Hindi po alam. Paano hindi ipagbabawal? Napakarami yung dapat sagutin. Napakarami yung problemang dapat na mahingi ang sa bagay, no? Kahit na sanda mo ka lang problema, hindi nyo naman masagot-sagot eh. Halimbawa na lang itong pagkalagkad
ng pangalan nitong si Liza Araneta Marcos dito sa issue na to. Mapanggang sa ngayon, hindi nyo pa rin mabigyan ng konkretong kasagutan. Ano ba itong mga video na to na naglalabasan? Ito yung sagutin nyo. Di ba? Nandiyan si Liza, maliwanag pa sa sikat ng araw. Habang nagkakantahan sila, ay, teka lang, ba't hindi lumilitaw yung pagmumukha ni Palaka? Teka lang, Palaka, ikaw ba? Ayun pala si Palaka, Baka sinasabihin, ayun si Tantoko, ayun, ito. Yan ha, pakita ko natin, Ayan si Liza, ang sarap ng ngiti niya dyan, talagang palong-palo siya, pasayaw-sayaw pa talaga. Yan naman, yung kumakanta, yun si Tantoko, yan, para maliwanag, yan, halimbawa, yan, ito, yan, ayan, pasayaw-sayaw pa siya dyan, Ayan si Tantoko, kumakanta pa siya ng I Will Survive, hindi siya nakasurvive. Siya lang ang hindi nakasurvive, si Liza nakasurvive. Tantoko. Allowed. Dapat trabaho. Bawal ang bakasyon-bakasyon. Okay, sige. Bawal ang boss. Sa biyahe po ngayon ni Presidente Marcos sa Amerika, kasama po muli ang unang ginang? Hindi po. Yun. Hindi na sinama nitong si Marcos Jr. nitong si Liza. Mahirap na, baka meron na naman magurgur Di ba? Baka meron na naman pumlakda Baka meron na namang hindi pa siya pwedeng magpunta ng Amerika. Sige nga kung ang gilig sumama-sama niyan Sa Amerika pa ba siya hindi sasama, di ba? Ang hilig, yung tipong masyadong mapapilyang alin na yan. Sa lahat ng bansa pinupuntahan ng asawa niya, dapat lagi siyang nandoon. Ano ang dahilan kung bakit hindi siya sasama sa Estados Unidos pa? Makikipagsosyalan siya doon sa asawa ni Donald Trump? Doon pa talaga siya hindi siya makakasama dahil nga dyan sa iskandalo na yan. Nakakaladkad ang pangalan niya dyan. Di ba? Iyan ang dahilan. Hindi siya sama. Alam na natin kung ano dahilan dyan. Baka hindi na siya makabalik. Okay, opo, sige. So, ma'am, dito po ngayon sa usapin po ng pinakahuling ratings ng ating Presidente SWS, po, no? At ito po ay sa buwan ng June. Ano po muna po ang sabi ni Presidente? Una-una po, syempre po natutuwa, pero ang sabi niya po sa amin ay kahit ano pa po ang numero ng mga survey, hindi po kasi siya maaapektuhan kung mababa, mataas. Siya po talaga ay tutok lamang po sa trabaho. So kung nakikita po ng taumbayan yung kanyang ginagawa, masaya po. Kasi yun naman po talaga yung gusto ng Pangulo. Makita po ng taumbayan kung ano po yung improvement para sa kanilang buhay, kung ano po improvement ang maibibigay ng gobyerno para mas umangat po ang buhay ng bawat Pilipino. So, it will not matter po on the part of the President kung mataas, mababa sa survey. Pero salamat po kung napapansin po ng taong bayan ang kanyang mga ginagawa sa ngayon. Hindi, kayo naman. Huwag ko kayong magpabola dyan. Tumataas ang survey niya dahil nga malapit na ang SONA. Ngayon, kung magsusona na tapos sad-sad pa rin ang kanyang sino pang maniniwala, diba, sa mga sasabihin niya sa SONA niya. Kaya yan, wag ho kayong magpabudol dyan. Panibagong pambubudol na naman ito ni Auntie Clara. Sigurado ho natin dyan na yung survey na yan, mind conditioning. Diba? Bago pa man ang SONA, ihahanda na nila yung, ang tawag dito, yung kaisipan ng sambayanan, tumataas ang ganito, gumaganda yung ganyan. Kabalbalan ho yan. Opo. Ito ho kasing ratings issue na ito, bago pa itong pinakahuling result ng Trust and Approval Ratings po ng SWS, pinag-uusapan na agad-agad ng iba, yung ng performance ng dating kalihim ng PCO na si Ginoong J. Ruiz, no? Sa usapin nga ng ano ba magiging bunga nito, tataas ba ang ratings ng Presidente na maaari daw maging basihan nga sa kanya pong pananatili sa pwesto. Ma'am, ito pong June ratings, tumaas. Kailan kaya napagdesisyonan po yung pag-aalis kay Ginoong J. Ruiz? Kung tumaas naman po ang ratings niya, bakit siya inalis? Nako, yan ang tanong. Hindi ko po masasagot yan. Kung ano po yung naging dahilan. Siguro po, meron talagang trabaho na naaayon po kay Sec J. Ruiz. So, hindi ko po matasagot categorically kung bakit po siya natanggal or pinalitan ng Sec Dave Gomez ngayon.
Sa ngayon ho ba, ma'am, diyan po sa PCO, meron ho bang nangyayari o mangyayaring balasahan in the light din po of the news report na yun daw pong mga quote-unquote political appointees ay pinagbibitiw? Opo, meron po. Kasama po tayo dyan. At maggagawa po tayo at magbibigay na po tayo ng courtesy resignation. Opo. Yan. Kasama po kayo sa sa obligado dito po sa order ni OIC Secretary Dave Gomez. Kailan po kayo maghahain, ma'am, ng inyo pong courtesy resignation, attorney? Ngayon po. Opo. Pwede ba pakihintay muna matapos ng aming interview? Hintayin muna natin. Ikaw naman, oo. Masyado ka namang halatang hirap na ho itong yung hindi niya na ho makayanan ng pagdepensa dito sa pamilya na to. Kaya kung sakaling tanggapin man itong si Dave Gomez ang iyong resignation, ano ho yan, sa tingin natin, ayos lang yan, Ante. Sorry po, ma'am. Anyway, opo. Ma'am, ito hong ngayon na bago nga pong PCO acting secretary kasi wala pa naman siyang confirmation. Ito hong sinasabi kasi nung una parang performance, 'di ba? Ang magiging batayan daw po nung magkakaroon ng performance audit, no? Opo. Ngayon po bago na po ito, ano ba ang balita diyan sa palasyo? As in resign all na tapos bahala na itong bagong upo na ang mariretain? Opo, ganun po. So, para po bigyan din siya ng leeway para makapamili po kung sino yung mga taong pwede niyang isama. At syempre po, mas maganda po talaga kung kilala niya yung tao na makakapagsilbi po para sa taong bayan. Okay, sige po. Meron na pong tanong muna si Chacha bago po magpatuloy po ang inyong abang lingkod. Yes po. Yusek, attorney, good morning po. Madalas ko marinig sa inyo yung salitang obstructionist, propagandist. Huwag tayong maging specific dito lang sa recent issue no na kinasangkutan po ni First Lady, but kita naman po natin ngayon yung paglaganap ng fake news. Malala po talaga. May specific na po ba na utos ang Pangulong Marcos Jr. kung paano po lalabanan ng kanya pong administrasyon? Ito pong laganap na misinformation and fake news na meron po tayo ngayon. Sa ating po pagkakaalam, inuutusan po talaga sa Secretary Henry ng DICT para po tumatugunan. Especially po, ang talagang naglalabasan po talaga yung sa social media. Sa mainstream naman, wala tayong problema eh. So, alam ko po, mayroon pong direktiba ang Pangulo kay Secretary Henry. Ano pong CICC? Yes po. Kung alam niyo po, attorney, baka pwede niyo sa aming ma-share. Ano mismo ang direktiba ng Pangulong Marcos? Ang alam ko po, inaaral nila yung talaga pong mga gumagawa lamang ng fake news. Inaaral po nila kung anong mga channel to, kung anong mga platforms to, at kung sino yung mga involved dito para po kung kailangan ma-take down kasi po hindi po maganda para sa progreso ng bansa natin. Kung puro fake news ang pinapakalat nila. Kasi at nakaka-affect na rin po ito sa taong bayan kung paano ba sila magdidesisyon ng tama dahil kung nakikita nila puro fake news. So talagang makikita po natin, bago bumaba sa pwesto ang Pangulo, hindi titigilan, tatantanan, ito po nagpapalaganap ng mga fake news? Tututukan po nila ito? Opo, tututukan po. So sa paanong paraan, kakasuhan po yung mga alam ninyo na talagang nagpapalaganap nito? Hindi po ako particular kung paano nila gagawin, pero malamang po makikipagtulungan din po sila sa ibang law enforcement agencies natin. Sige, babantayan po namin yung Ang hirap no. Imbis na sagutin yung tanong na sambayanan na kung saan kaya lang naman na-emphasize itong mga vlogger, yung mga channel, yung mga platform na nagsasalita itong mga itong mga political vlogger na to dahil nararamdaman ng mga manonood yung mga sinasabi nila. Nakikita yan ng mga manonood kung paano mag-perform ang pamahalaan. Ngayon imbis na pakinggan o basahin yung sentimiento ng sambayanan, ang gagawin nun ng administrasyon ng bangag na to, kakasuhan, tatanggalin. Yan, ganyan maggalawan ng mga diktador. Pagka hindi ka sang-ayon sa kanila, ang tawag dito,
fake news ka na kagad. Gagawin ng CICC dyan po sa paglaban ng Administrasyong Marcos dito sa fake news. Pero punta po tayo dito, attorney. Paano ba to, Auntie Claire? Pinapanood ko video mo. Kumbaga, ilinalabas ko ang saloobin ko dito. So, fake news na ako, ganon. Nagmanto ko. Hindi naman, wag naman tayo. Huwag masyado ng kababuyan yan pagka ganyan. Huwag naman ganyan. Sa mainit na usapin din po ngayon, yung paglaganap ng online gambling. Kaliwat kanan din po ngayon. Itong mga mambabatas natin na nagpapahayag na ng kanilang concern na dapat daw po, may mga nagsasabi, total ban ng online gambling. May mga nagsasabi namang mas higpitan daw po yung restrictions nitong mga meron na tayo ngayon na online gambling. Pero sa pakikipag-usap niyo po sa Pangulong Marcos Jr., sa pinakahuling panayam niyo, ang sinasabi ninyo, pag-aaralang maigi kung ano talaga ang dapat gawin dito. Paano po kaya babalansihin ng Pangulong Marcos Jr. yung epekto po nito ngayon sa mga naa-addict na sa online gambling, maging yung economic gains din naman na naibibigay nito sa bansa po natin? Actually, ito po, since wala pa nga pong pahayag ang Pangulo patungkol po sa online gaming, tingin ko po, babalansin po talaga ng Pangulo kung paano ito bibigyan ng solusyon. Unang-una po kasi, dapat aralin din po ng ilang mga mababatas natin, hinay-hinay po muna tayo sa mga pagsasalita or pagbibigay ng suggestion. Aralin po ito ng malalima. Kasi meron pong napag-alaman na yung isabong po, di ba po yan po ay naban? 2022. Okay? Hanggang po yan ay ban po. Pero marami pong pumasok na illegal. Na shout out doon sa kanya, doon sa isang vlogger ano yung talpakan yung kanyang advertisement una pa lang ng kanyang video. Kilala niyo siguro yun. Yung wala nang ginawa sa buhay niya kung hindi banatan, manira ng ibang tao sa kanyang mga content. Yun, yung content creator na yun. Maraming follower yun eh. Hindi ko na sasabihin pangalan. Bahala na ko kayo, hanapin nyo. Yun, siya bagay, vlogger yun ng administrasyon. Kaya hindi nila babanatan yan. Diyan kayo magaling. Pagka usaping Pogo, ang bibilis nyo. Pogo ban. Mga hindi naman mga Pilipino naglalaro dyan. Di ba? Hindi naman ang mga Pilipino naglalaro dyan. Pero pagka Pigo, pagka online gambling ng mga Pilipino, okay lang. Walang problema. Magsugal kayo na magsugal. Isabong. Okay? So, yung isabong na lisensyado noon, yan po ay nakakapagbigay po ng magandang revenue na maaari po mapakinabangan ng taong bayan sa ospital, sa pagbibigay ng ambulansya, sa mga schools. Marami po mabibigay sana. Sana po yung lisensyado. At namomonitor po yan. Kasi lisensyado eh. Pero nung tinanggal po yan, umusbong lahat ang illegal isabong. At siguro naman, nakikita natin at may mga malamang nakilalang personalidad na involved sa illegal na sabong. Pero wala po itong naibibigay na anumang revenue sa bansa. So dapat aralin, kailangan bang totally ban? Kasi mangyari pag totally ban po lahat yan, papasok po lahat ang illegal, at yun po, hindi na po siya magbibigay ng revenue, hindi na po makakatulong sa taong bayan, hindi na makakatulong sa ospital. Kung ano man ang pwedeng kitain dito. So kailangan ba ng restriction para masugpo yung illegal? Total. Dapat masugpo kasi yung illegal, yung hindi license. Hindi, at total. Ang mabuulang po. Yan ang problema. Noong Pogo, ang daming mga underground, merong legal, mas marami yung nag-illegal, hindi walang mga prangkisa nag-operate. Pero tinotal ba nyo? Pero dito, pag-aralan natin na maayos ha. Tignan natin kasi kumikita ang pamahalaan dito. Doon ba sa Pogo hindi kumikita? Hindi pa Pilipino nagsusugal. Pero hindi ho tayo fan ng sugal. Hindi ho tayo fan ng sugal. Hindi ho ayaw rin natin ng Pogo-Pogo, Pigo-Pigo na yan, online sabong. Ayaw natin lahat yan. Pero kung tayong papapiliin dito sa PH Update, kung talaga kailangan natin mapagkuhanan ng pagkakaitaan dito sa bansa na to, mas pipiliin ho natin ang Pogo. Dahil doon na hindi mga Pilipino nagsusugal, mga Chino, mga banyaga nagsusugal. Anak ng tokwa. Yung mga matitino na lisensyado para kontrolado. At ito pong kontrolado na to, may mga restrictions,
pwedeng magbigay ng magandang revenue para sa taong bayan. So dapat aralin po ito. Huwag tayo sumakay. Yung iba po kasi mukhang sumasakay lang sa issue, totally ban, totally. Walang sumasakay sa issue, madam. Wala akong sumasakay sa issue. Ang problema dito, tinotal ban natin ng Pogo, hindi Pilipino nagsusugal. Tinotal ban natin para lang masiraan ng mga Duterte. Meron nakukuhang revenue doon. Dito, pinasugal nyo ang mga Pilipino, tapos ayaw yung total ban. Ngayon napakatindi na ang perwisyong natatanggap ng ating mga kababayan dyan sa mga online gambling na yan, sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Hindi namin maintindihan ang logic dito. Ngayon sasabihan tayong fake news dito. Ang logic dito sa Pogo, mga banyaga nagsusugal. Mga Chino, Amerikano, kung sino man sa online ang gusto magsugal. Pero bawal magsugal ang Pilipino. Wala ko silang access dyan. Pero dito sa Pogo, ang ginawa nyo, pinasugal nyo ang sambayan ng Pilipino. Doon sa Pogo, hindi Pilipino nagsugal, total ban. Pero dito sa Pigo, yung mga underground lang hahanapin natin. Doon sa Pogo din naman di ba? Nakasira doon sa mga legal, yung mga illegal. Yung mga nangyayaring krimen, di ko pinagtatanggol ang Pogo dito, nanggagaling doon sa mga illegal. Yung mga walang prangkisa. Di ba? Kung ano yung ginamit nating pamantayan doon sa platform na kung saan hindi naman Pilipino nagsusugal, dapat mas matindi yung pamantayan na ilagay natin doon sa mga programa na Pilipino na ang gumagamit. Labo mo, madam. When in fact, di nila alam ano yung pwede maging consequence. So aralin natin ano ba nangyari doon sa mga isabong, naging illegal na sabong, dumami ang isabong na hindi makontrol. So dapat doon po yung aralin. Oo. Pag nagkakausap po ba kayo ng Pangulong Marcos Jr. about online gambling, anong main concern niya? Ito po ba yung daming bata ang nalululong po ngayon dito sa online gambling? Or yung pagkasira ng mga pamilya, paglaganap ng krimen? Alin po doon ang main concern ng Pangulo? Sa ngayon po kasi wala pa pong diretsuhang pananaw na masasabi natin ang Pangulo patungkol po dyan. Pero inaaral po yan. At pati po ang PAGCOR ay pinag-aaralan din po kung paano nga ba masasawata ang mga ito. Lalo na po yung mga nagugumon sa sugal. At meron na po sila mga bagong mga programa para po ito masawata. At dapat nga po ang magandang suggestion po dito, para po sa mga license po, siguro dapat isang portal lang para po yung mga kapwa natin. Sige, pasugalin nyo. Anak ng toko. Sa portal lang. Pilipino na sila po ay nag-enjoy sa online gaming, dapat isang portal lang yung pasukan para alam nila pag hindi po from the PAGCOR at hindi through PAGCOR, lahat po dyan dapat considered as license. Hindi lisensyado. Pag nakita po agad dyan na hindi lisensyado, dapat ma-take down po lahat yan. Dapat ganun po sana. Opo. Attorney Claire, last na lang sa issue ng online gambling. Kanina nabanggit niyo po yung paglaganap ng mga illegal na online sabong. Isa rin po sa binabato sa Pangulong Marcos Jr. yung mga nagsasabi na binan mo nga yung Pogo, pero ito naman ang pumalit. Online gambling. Ano pong tugon niyo doon? Okay, kaya nga po ganito, kailangan aralin po kasi yung online gambling po, na lisensyado po iba po kasi yung tinanggal natin na Pogo. Yung Pogo po talaga maraming mga crimes na nangyayari dyan. So yung mga license po, yan po yung control. Pero hindi Pilipino nagsusugal. Maraming crimes ginaibigay na natin yon. Maraming crimes yan. Pero marami yung ayokong ipagtanggol Ayokong ipagtanggol kasi ayoko na sugal. Pero kung tayo papipiliin, pasugalin yung mga ibang lahi na mayayaman o magsugal ang mga Pilipino, pasugalin na lang natin sila. Kung inahabol din natin ng PAGCOR dito, revenue, hayaan na natin magsugal yung ibang bansa. Pero mga Pilipino, huwag magsugal. Lado ng PAGCOR. So ito po yung nakakapagbigay sabi nga po, nakakapagbigay ito ng revenue para sa taong bayan. Nakikinabang po kasi ang taong bayan dito sa revenue ng mga lisensyado. So sa akin lang po, sa aking pag-aaral dito, ang unang-unang dapat po na mawala ay yung mga illegal. Doon po kasi maraming pumapasok. Hindi, total ban, Brad. Tingin ko, ikaw meron ba naglalabi sa tagapagsalita ng Malacanang kaya ganyan? Meron ba naglalabi mga opisyal ng pamahalaan? At sinasabi na, ito narrative natin dito, ganito. Mga illegal muna ang kailangan natin masawata. Diba? At hindi po ito saklaw ng gobyerno. So yun po dapat sa atin pong pagkakalam na i-report po sa atin na
9,000 na po yata na mga illegal, no, online gaming po ang napasarapan. But they keep on coming back. So dapat po talaga is Kasi merong platform, kasi merong prangkisa, kasi hinayaan yung mangyari yan. Ano ang solusyon? I-total ban. Pagka total ban, sino man ang makitang nag-operate online pwedeng hulihin, pwedeng ipa-cybercrime. Kasi bawal, illegal. Yun ang punto, kaya kailangan i-total ban. Malinis ng kabuuan. Hindi yung, okay, ito papayagan natin. Sa ayaw sa gusto nyo, merong mag-underground. Bakit? Kasi pwede